Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Plansyado na nga raw ang hinihinging budget ng National Unity Party o ng NUP ni Representative Ronaldo Puno kay House Speaker Bogie D. Nagkataon din ba na confident itong si Representative Terry Ridon sa magiging boto ng mga kongresista sa Kamara para maipasa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara patungong Senado? Ito ang video, panoorin natin. Plansyado na raw ang hinihinging budget ng National Unity Party para sa mga nasasakupang distrito ng kanilang mga miyembro. Ilang araw yan matapos sabihin na di raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Matapos ang banta ng National Unity Party noong Lunes, nabibitaw na sila sa majority ng Kamara at nilipat sa minority dahil sa budget issue. Tatahol na lang tayo ng tatahol hanggang sumagot sila. At matapos nilang ipahayag ang Kasi walang panindigan na ebidensya ang magiging basehan nila sa impeachment ni VP Sara. Sinabi ngayong araw ni NUP Chairman Ronaldo Puno na halos ayos na ang budget ng mga miyembro nila. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi niyang resolved na ang naging issue nila sa budget bago pa ang naging talumpati ng House Speaker kagabi. At nangyari daw ito dahil kay House Majority Leader Sandro Marcos. Bago kasi mag-adjourn ng sesyon ng Kamara, nanawagan si Speaker Bogie D sa DBM na iratsada na ang pagre-release ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Tumulong rin daw sa Executive Secretary Ralph Precto noong Martes. Nangyari anya ito kinabukasan matapos ang kanilang press con at nalaman lang daw nila kahapon. Ayon pa kay Puno, on schedule na ang pagre-release ng budget at ilalabas na raw ang pondo para sa ayuda programs at sa DPWH. Na-release na rin daw ang pondo na dapat ilabas. Sa ngayon, nakikipag-usap na raw ang NUP kay Congressman Sandro para masolusyonan ang mga problema sa kanilang mga distrito. Nabalitaan na raw ito na Navotas City Representative Toby Tiangco, pero hindi pa raw siya sigurado kung maging ang budget request niya ay aprobado na bilang hindi naman siya NUP member. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Representative Marcos at ES Recto. Okay na pala ang budget ng NUP. Tumigil na sila sa kanilang pagtatahol dito kay House Speaker Bogie D. So kung kumpleto na ang pera, may nadali na, nirelease na, magkakaroon dito sigurado ng wind of change. Baka kalaunan, yung kanilang narrative na hindi nila susuportahan yung impeachment laban kay VP Sara patungo sa Senado, ay baka magbago na dahil nagkaayos na naareglo na, may budget na sila. Grabe yan talagang pera-pera lang. At nagkataon din ba na itong si Representative Terry Ridon nagyayabang na hindi na mahirap, posible nang mapatalsik si VP Sara o ma-impeach doon sa Kamara. Dahil nga, kompleto na daw ang boto. Nagkataon lang ba na nagkausap na itong si Sandro Marcos, si Representative Puno, patungo sa kanilang mga budget na pinagtatalunan, nagkaayos na, nakarelease na ng pondo, tapos itong si Ridon ay nagyabang na kompleto na daw ang boto para mapatalsik si VP Sara. Coincidence? At ito mga kasweet, nakarating din sa mga kaalyado ni VP Sara na itong Kamara ay 2 buwan i-demolish itong si VP Sara. Yun na nga yung kanilang binabalak na mini trial, kuno. Ang gagawin nila ay sisiraan, babatuhin ng kung ano-anong mga issue si VP Sara bago ito paakyatin ang impeachment complaint doon sa Senado. Panoorin natin ang video na ito. Do you think that this early announcement is more for her favor because nga she's facing 4 impeachment complaints, or this is just so that the administration will scramble already and find their candidate para guguluhin ko kayo, bahala na kayo. Paano kayo tumatakbo po ang utak po ni VP Sara, or all of the above? Oo, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, oo, sa kasaysayan, si Manny Villar at si
VP Binay, dinemolish Oo. rin. Ganun Pero din ang yung ginawa. demolition na yan is like within the 18 months Yes. of preparation. Okay. Si VP Inday na-demolish na, second year pa lang in office. Yes. Oo. Oo. So, doon sa pahayag niya, sinabi na nga niya na may isang linya dyan na sinabi niya, sa unang ilang buwan pa lamang, nakita ko ang hindi pagiging tapat sa ng administrasyon. At Totoo. alam kong babalikan ako sa impeachment. So, tapos pangalawa, meron rin siyang sinabi dyan na matagal siyang inaatake ng buong makinarya ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang sinabi nga rin doon, marahil matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. So, meaning, durog na siya. Yes. Ano pa namang idudurog ninyo, di ba? So, parang sa akin, kung gagamitin mo yung barometro ng kasaysayan, tama naman na paaga ka maghayag, talagang dudurugin ka. Ito hindi pa siya naghahayag, dinurog na siya. Yes. Kumbaga nating Maghayag na tulus lang na. ako, ano pa ba namang Oo nga, ano ipapagawa pang- sa akin? Kumbaga nating tulusan, so Yes. go on the Tulus na, offensive na oo. bid. Wala nang mawawala. Yes, Also, oo, tama. Prof, what do you think is the best and worst case scenario po dito sa kanya maagang pagdeklara? Well, ang best case scenario, malulusaw yung suporta sa impeachment. Ang best case scenario, makoconsolidate yung mga supporters niya sa baba dahil may leader na, may mukha na. Totoo. Ang best case scenario na hindi naman niya talaga gusto ay may mga tatawid papunta sa kanya. Okay? Na mga politiko, di ba? May babaliktad. Ang best case scenario ay ang mga oligarchs Bibigyan siya ng pondo. Sandali lang, hindi seryoso na ito, di ba? So medyo mag-aalangan sila. Bakit? Kasi lahat ng surveys pinapakita na siya ang frontrunner. Yes. Correct, oo. Oo. Malaking bagay yon sa time series kasi kung ikaw ang frontrunner, oo, bumababa ng konti pero nakaka-recover. Malaking bagay yon. Oo. Ang worst case scenario, tapusin ko lang, no, ang worst case scenario ide-demolish pa rin siya. Ang balita ko, 2 months siyang ide-demolish sa House bago Yun na nga yun. paakyatin sa Senado. Wow. Ano pa ba naman demolition ang gagawin mo? Di ba? Kumbaga sa English, pulp dry na. Yeah. And then you sent the father abroad. Yeah, oo. So essentially wala siyang hahawakan kundi titindig siya sa sarili niyang Yes. lakas. Totoo yun, mga kasweet. Talagang mag-isa lamang itong si VP Sara lumalaban. Nilalabanan itong administrasyon na ito. Kasi sa administrasyong ito talagang pera-pera lang. Tingnan mo itong si NUP, Ronaldo Puno, kamakailan, nang tatalo nga sila ni House Speaker Boji tungkol sa budget. And then isinabay niya sa statement, hindi niya susuportahan ng impeachment ni Vice President Sara. Kasi walang budget. Ay ngayon, nag-release na ng pondo. Minadali. Nagkaaregluhan na itong si Sandro Marcos at si Puno. So asahan na natin ang wind of change. Asahan na natin na magbabagong ihip ng hangin na itong NUP ay baka suportahan na ang impeachment complaints papunta sa Senado. Kaya nga nang pinagayabang ni Ridon, kompleto na daw ang boto para mapatalasig si VP Sara. Ano kaya sa palagay ninyo, mga kasweet? Ano ang inyong opinion? Babaligtad na naman ba itong si Puno papunta doon sa Kamara para ma-impeach si VP Sara? O mananatili pa rin siya? Mananatili pa rin sila, ang NUP, para pigilan ng impeachment ni Vice President Sara? I-comment nyo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.